Malaking ambag nating mga FW dito sa Pilipinas. What's up mga kasipag? Welcome sa bago nating video. Sana tapusin mo panoorin itong video na to dahil meron akong ibabahagi tungkol sa ating mga FW na malaking ambag natin dito sa Pilipinas dahil nagpapasok tayo ng pera. Kung bago ka pa lang sa video na to, ako nga pala si Diosdado Alaman, dating OFW at isa ring content creator na sinubukan din yung mundo ng pagkukontent. Pero bagong lahat, ikukwento ko muna sa inyo aking maiksing kwento. Dati akong OFW, mga 7 years na nag-OFW ako dahil napapansin ko sa aking buhay na hindi sapat na ang sahod dito sa Pilipinas dahil ang totoo ay napakamahal na ng ating mga bilihin, halos hindi na kasya, hindi ko na kayang suportahan yung financial na aking pamilya. Kaya dumating sa punto na naisipan ko na mag-OFW na lang ako at doon may pagbabago sa aking buhay. Kung nandito lang ako sa Pilipinas, malamang ay hindi ko pa nabibili yung gusto ko, yun po yung mga kasipag. Pero hindi pa ko for good, kaya gusto ko pa rin bumalik sa ibang bansa dahil hindi ko pa naman talaga nabot yung gusto ko, kaya gusto ko pang bumalik sa ibang bansa para sa aking mga sunod na plano. Dahil late ko na lang talaga nalalaman yung about sa pagninegosyo. Yung sa edad ko na to na 40s, ngayon ko lang nalaman yung diskarte sa pagninegosyo. Sa kaka-search ko, nakakabasa talaga ako ng nakakakinig talaga ako ng totoong diskarte sa pagninegosyo, pero halos hindi ko na lang sila nalaman. Kaya ang negosyo ay napaka-risky at take years, ilang taon pa hindi ka makasigurado kung magtatagumpay ka o hindi. Kaya yung maagang nagsisimula ng negosyo, mapalad sila kasi maaga nila na figure out yung sistema ng pagninegosyo, kaya malayo na yung narating nila at karamihan na yung masinso na. At yung iba, kahit hindi umasinso ay maaga nilang natutunan yung about sa pagkalugi, yung failure sa buhay at kung paano bumangon. Yun po yung tunay na learning dyan mga kasipag. Yun ang talagang gusto ko na talagang wala sa libro. At para sa akin talagang maganda rin na makatagpo ka ng totoong idol mo sa negosyo na hindi piki. Kung baga nagsisimula sila sa mahirap o nagsisimula sa wala, sumikap sila kung paano sila bumangon galing sa pagkalugi. Yun po yung tunay na mentor para sa akin. Kung success na, may pinakitang mga kondo, bahay na malaki, mga magagarang sasakyan, pero yun ay picture lang naman, hindi naman totoo. Nakakabulag yun mga kasipag. Hindi ko talaga mentor yung mga ganong tao. Sila yung mga tao para sa akin ay mga manluloko. Yun po yun mga kasipag. Pinipiki nila yung buhay nila, yung totoong buhay pinipiki nila. At mayroon akong natutunan sa kanila na totoong diskarte, pero hindi pa naman huli ang lahat. Habang buhay pa ay may pag-asa. Yun po yung mga kasipag. Kaya maagar na akong nagbablog dahil naniwala din ako na hindi naman lahat porket hindi ka success ay hindi ka nakablog. Hindi naman sa ganun yung aking pininiwalaan dahil mas maganda pa talaga yung mag-vlog ka na nagsimula ka sa mahirap, magsimula kang gumapang, nalugi, na failure. Yun po yung pininiwalaan ko para matututo yung iba. Kung hindi man sila matuto sa success, malamang matututunan nila yung maling ginagawa ko, yung para sa akin na hindi nila dapat tularan kung bakit hindi ako naging successful na tao. Dito pala ako sa trabaho ko mga kasipag, sa heavy equipment mga kasipag. Ito yung trabaho ko. Break time ngayon, alas 12, kaya naisipan ko mag-vlog kasi sayang din yung oras at gusto ko rin mag-vlog. At ang mayroon sa akin ay yung pagiging malakas ang loob. Yun po yung dala-dala ko, yung pagiging malakas ang loob. Kasi marami talagang malakas ang loob ay yung sila yung mga taong nagtatagumpay, yung malalakas ang loob. Yung mga sinusubukan, yung mga bagay-bagay na mga imposible, pero doable naman siya. Kaya mahalaga yung courage, yung pagiging malakas ang loob. Mas maganda kung maaga malakas ang loob mo para sumubok sa mga maraming bagay. Subok na subok, tira na tira. Ika nga parang basketball lang yan Kung sumablay man siya sa kada tira mo, sa karamihan ng tira mo, mayroon at mayroon talagang papasok dyan. Yun po yung pininiwalaan ko mga kasipag. At niniwala ako na hindi na talaga kailangan perfectin ang lahat bago ka magsimula. Talagang gusto natin, kailangan magsimula na tayo ng maaga. Yun po yung mga kasipag. Kasi hintayin pa natin maging perfect ang lahat. Ako sa edad ko na to na 40s, naniniwala pa rin ako na kada action mayroon ding tatama dito. Yun po yung mga kasipag. Bakit malaking ambag natin dito sa Pilipinas? Dahil tayo mga kasipag, sa totoo lang ay malaking tulong natin dito sa Pilipinas dahil nagpapasok na dito ng milyong pera, hindi lang milyon, bilyong pera sa isang buwan, lingguhan, kinsinas, o kahit may oras na talagang nagpapadala yung mga FW dito sa Pilipinas na pinasok. Kaya investor tayo dahil yung pera na pinasok natin dito sa Pilipinas, yun yung pinapuhunan nila sa mga remittance. Kaya mabuhay tayong lahat ng mga FW kahit nakakalungkot man, nasa ibang bansa tayo, malayo sa pamilya natin. Pero kung sumasahod tayo, halos nawawala din yung homesick natin na hindi katulad dito sa Pilipinas. Hindi ko naman inano yung Pilipinas natin, pero talagang tumaas na talaga yung bilihin natin dito sa Pilipinas. Halos dollar na talaga yung
bilihin natin dito sa Pilipinas. So, mas minsan pa, mas mahal pa dito kasi naranasan ko rin mag-US. Kaya napagkumpara-kumpara ko talaga yan, napagtanto ko na, realize ko na nung nandun ako sa US, yung bilihin doon at saka nandito halos yung magkatumbas na minsan ay mas mahal pa. Yun po yung totoo dyan mga kasipag. Kaya nalulungkot ako minsan dahil siyempre yung mga mayaman nabibili nila yung gusto nila dahil may pera sila na panggastos. Tayo mga mahirap, yung mas mahirap pa sa atin, mahirap na tayo pero mayroon pa talaga mas mahirap, nahirapan silang bumili yung gusto nila. Kaya napansin ko dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Manila, marami talagang mga tao rin dito na nanirahan lang sa tabi ng kalsada, doon na lang natulog, minsan sa ilalim ng tulay. Hindi naman sa druga yung iba dyan, yung iba kasi dyan ay sa stress o sa problema. Malamang yun na rin yung sa problema sa pamilya, apektado na rin yung pagtaas ng bilihin kasi nga kulang na ng panggastos. Yun po yun. Hindi na equal yung sistema natin halos dito sa Pilipinas kasi kung sino pa yung mapira, halimbawa sa ospital, napapansin mo yun pa yung unahin. Yung iba dyan na mas mahirap pa, kung alam nila na mas mahirap ka, kung naghihingalo ka na, mayroong iba talaga ng ospital na hindi ka papansinin. Matagal kasi kasuhin yung makasipag kasi hintayin po yung pera, ganun. Dapat yung mga ganun priority natin dito sa Pilipinas yan sa mga ospital. Yung mga mahihirap, yung talagang priority sa mga ospital. Pag mga pasyente na naghihingalo na, yung priority na yan, may salba yung buhay. Yun po yung mga kasipag. Siya nga pala mga kasipag, pakinggan natin mga kasipag yung sinabi ni Senador Robin Padilla about sa mga OFW. Ito mga kasipag, panoorin yung mga kasipag yung video na sinabi ni Robin Padilla. Alam nyo, kung wala akong OFW, maniwala po kayo sa akin. Matagal na pong bagsak ang bansa natin. Magpasalamat po tayo, meron tayong mga OFW na patuloy na sa ating nagpapakahirap at talaga pong sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil kung tayo lang po dito, wala tayong ginawa kundi umutang. Tayo po ay nagkakaroon lamang ng revenue mula sa mga padala ng ating mga OFW. Kaya ko binahagi itong video na ito mga kasipag. Kung hindi mo pa alam na tayong mga OFW ay isang investor, malaking ambag natin dito sa Pilipinas. Kaya huwag nating langlangin na tayo ay trabaho natin ay isang OFW, mga DH man yan, kung ano pang trabaho natin sa ibang bansa. Huwag nating lalangin yung ating trabaho o yung ating pagiging OFW dahil tayo yung pinaka may malaking ambag dito sa Pilipinas. Dahil tayo ang may pinapasok dito sa Pilipinas na milyon-milyon. Yung pera hindi palabas sa bansa natin, kundi yung pera papasok dito sa Pilipinas natin para yun na yung puhunan, hindi palabas, hindi gastos. Yun po yung makasipag. Kasi kung ang pera natin ay palabas sa Pilipinas, bibili tayo ng mga produkto, yun kung ano may produkto galing sa ibang bansa, lalabas yung pera natin kapalit yung produkto. Kung titingnan natin makasipag, parang hindi siya profitable makasipag, di ba? Dapat ay yung negosyo natin dito, yung produkto natin dito sa Pilipinas, ilabas natin sa ibang bansa, kapalit ang pera. Yun po yung totoo dyan makasipag. Yun po yung profitable. At yung pera na papasok dito sa Pilipinas na galing sa mga OFW na milyon-milyon, billion-billion, na which is yun yung pinupuhunan sa Pilipinas makasipag sa mga remittance. Negosyo yung mga remittance makasipag. Yun po yun makasipag. Kaya malaking ambag natin mga OFW dito sa Pilipinas. Kaya mag-iingat tayo sa ating trabaho, alagaan natin yung kalusugan natin sa ibang bansa dahil malayo tayo sa ating pamilya. Yun po yun mga kasipag. Okay mga kasipag, samahan nyo pa ako sa aking mga sunod na video mga kasipag. Kung ikaw man ay isang OFW mga kasipag hanggang ngayon, mabuhay ka mga kasipag dahil patuloy ang padala mo dito sa Pilipinas mga kasipag pagpasok ng pera. Kaya mabuhay tayong lahat ng mga OFW. Okay mga kasipag, tapusin natin yung video na itong mga kasipag. Siya nga pala mga kasipag, gusto mag-join mga kasipag, mayroon tayong group dito mga kasipag sa OFW Kasipag Group na will nga mga lahat dito mag-join, mag-post, magbabahagi ng ating mga hinaing, mga problema sa buhay. Sama-sama itong group natin mga kasipag o kahit success mga kasipag para kapupulutan din ang aral ng ibang mga kasipag. Kung ikaw man ay isang successful na OFW, pwede mo rin ilapag dito mga kasipag sa ating group sa OFW Kasipag Group para kapupulutan ng aral ng karamihan. Ito yung mga kasipag. Kasi ang problema ng Pilipinas natin makasipag ay grupo, watak-watak tayo. Kaya sama-sama tayo makasipag sa group natin para kapupulutan din ang aral ng iba. Yun po yung makasipag. Okay makasipag, hanggang dito na lang yung video natin makasipag. Kung sa palagay mo makasipag na nagustuhan mo yung video makasipag, pwede mo ko i-like, comment, and share or subscribe to my YouTube channel. Click mo na rin yung bell button below para ma-notify ka sa mga bago ko na ng video ni upload. Okay makasipag, may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Okay makasipag, hanggang dito na lang yung video natin. Hanggang sa muli!